Secret door sa poblasyon Makati, mga kanegosyo. Negosyong bar or club. Paano to kumikita at ano ang problema sa negosyong bar or club? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang problema ng negosyong bar or club tulad na lang ng secret door sa poblasyon Makati, mga kanegosyo? Kwento ko lang, mga kanegosyo. Way back nung college ako, mahilig din kaming gumimik. Kaso, hindi kami masyado nakagimik sa mga poblasyon, BGC, kasi medyo malayo na sa lugar namin. Malapit lang kasi yung boarding house namin sa TIP Cubao, Quezon City. Doon kasi kami graduate ng college, marketing management. Ang natapos ko dyan, mga kanegosyo. Ang malapit sa amin, Tomas Morato, Katipunan, Eastwood. Yan yung malapit na bar. Kaya doon kami madalas, lalo na sa Tomas Morato, mga kanegosyo. Kumaga, kung pwede mong sabihin na every week, pwede mong sabihin na batang Tomas Morato, pwedeng sabihin sa grupo namin yan, sa tropa ko din, sa mga kaibigan ko ng college. Mahilig din kami mag-inom. Ako din, mahilig din ako mag-inom. Ngayon naman, umiinom pa rin ako, pero moderate na lang, occasionally na lang. Hindi tulad nung college days talaga na walwal. Ang laging spot namin, mga kanegosyo, Tomas Morato. May pinagigimikan kami, mga kanegosyo, sa Tomas Morato na wala pa akong idea sa pagninegosyo nito, wala pa rin akong experience. Pero dahil nga lagi kaming gumigimik sa bar na yon, ay yung club, night club na yon, nagtataka ako, taon-taon na lang nagpapalit ng pangalan yung club or yung bar, pati ng owner. Dahil nalugi yung previous, yung pumalit, ganun din, after a year, malulugi din. Syempre, laging, bilang customer na lagi nandun, nagtataka ako, paano malulugi yung ganitong negosyo? Pagpasok mo sa loob, sobrang daming customer. May nakapila pa sa labas. Yung pila sa labas, hindi OA ito, mga kanegosyo, ha. As in, kala mo NFA rice. Tapos, pagpasok mo sa loob, yung alak bumabaha. Yung mga bill ng mga customer, sobrang laki. Nung nagkaroon ako ng experience, mga kanegosyo, sa pagninegosyo, na-realize ko kung paano kumikita yung mga bar tsaka yung club. Kaya kung bakit nalulugi din. Sa isang linggo, mga kanegosyo, 3 days lang yung kumikita. Yung 4 na araw dyan, sabihin na natin even, break even lang, or lugi pa. Konti lang ang gumigimik ng Sunday, Monday, Tuesday, mga kanegosyo. Dahil pag Sunday may pasok ng Monday, yung iba may trabaho na ng Monday, yung iba may pasok na rin sa school. Kaya malakas talaga Friday, Saturday. Minsan pag binubuenas ka na, pag binubuenas naman yung panahon, yung bagyo tatapat pa ng Friday. So konti lang talaga yung gigimik nung araw na yon dahil may bagyo. Normally nga, ginagawa na lang ng may-ari ng bar or club. Kino-close nila. Kasi syempre, lugi ka na nung araw na yon, magbabayad ka pa ng empleyado mo. Tsaka ng mga bouncer, security guard. Tsaka ng DJ. Ako bilang DJ, mga kanegosyo, kung meron akong puhunan or may pera akong pangpuhunan para sa bar or club, hindi ako magninegosyo ng bar or club, mga kanegosyo. Dahil alam ko, sa isang linggo, kumikita lang ng 3 beses sa isang linggo yan. Bukod pa doon, ang mahal ng rentang binabayaran mo monthly. Kung lalo na kung nasa Tomas Morato ka, Katipunan ka, Eastwood yan, BGC lalo na, Poblasyon, Makati, ang mamahal ng mga renta dyan per month, mga kanegosyo. At fixed rate yon. Nakakontrata pa ng 1-year contract yan. Lugi ka man o hindi, kumita ka man sa negosyo mo o hindi, yung renta mo hindi magbabago. Minsan pa nga sa kontrata mo, yearly pa tumataas yung monthly rate ng
upa mo sa kanila. Minsan may mga gahaman na landlord. Yearly nagtataas ng renta. Mga kupal. Panalo dyan yung landlord. Babayaran mo pa yung mga empleyado mo, mga freelance na DJ, mga freelance na dancer mo, babayaran mo pa yung bouncer mo, security guard. Iba pa yung bayad sa cook. Iba naman yung rate ng mga cook sa normal na empleyado. Mas mahal yung bayad sa kanila. Kaya kung ako yung magninegosyo, ang nininegosyo ko, ice tube. Ako yung magsusupply ng purified ice tube sa lahat ng bar sa poblasyon Makati. Naka-focus in one na ako, pwede ko pang i-scale up sa distribution business model yung negosyo ko. At doon ako tunay nakikita. Hindi ako hirap sa inventory, naka-focus in one ako, kahit may empleyado ko, mas namomonitor ko yung cash flow ko. Kasi naka-focus lang ako sa isa. Ice tube lang binibenta ko. Dito ang dami mong pulutan na binibenta, ang dami mong menu. Yung inventory niyan, mga kanegosyo, kung i-monitor mo ng tama, yung inventory niyan, baka hindi ka pa kumikita sa pagbebenta ng mga pulutan kahit sobrang mahal ng benta mo sa kanila. Kasi ang dami mong inventory. Kumita ka sa isa pero yung isa bulok na, kailangan mo nang itapon. Iyan yung mahirap kapag marami kang binibenta, mga kanegosyo. Sa alak, okay lang. Hindi naman napapanis yung alak. Paano yung mga pulutan? At kung magninegosyo ko ng bar or club, kung alam kong ilang taon nang kumikita yung bar or club ko, ipapa-franchise ko na to tulad ng ginawa ng Paddy's Point or Chill Top Bar. Bakit? Mga kanegosyo, aminin man natin ngayon, pinagtatawanan nyo man yung Paddy's Point. Mas matalino naman yung may-ari ng Paddy's Point kaysa sa mga may-ari ng Silo, Rebel at The Palace. Bakit? Sa iba na siya kumikita na siya sa franchising fee, hindi na siya kumikita sa pagbebenta ng alak per se. Wala na siyang pakialam kung may taong pupunta sa bar niya or wala. Kasi sa iba na siya kumikita, sa franchising fee na siya kumikita. At milyon ng franchising fee ng Paddy's Point. Kumita man yung magpa-franchise niyan o hindi, yung franchising fee hindi na pwedeng ma-refund yun. Automatic profit na sa may-ari yun. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, ikaw mag-distribute ng ice sa lahat ng bar sa poblasyon. I-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, applyan niya ng distribution or ipa-franchise mo kung may bar ka. Hanapin yung community ng mayaman. Kung nasa Katipunan ka, ang community ng mayaman diyan, Ateneo, Miriam, UP. Kung nasa Tomas Morato ka naman, puntahan mo yung mga taong may pera din yan at kailangan nilang ubusin yung pera nila nandyan. At pag nasa BGC ka, lalo na, yung community diyan talagang kailangan nilang ubusin yung pera nila. Poblasyon, ganun din, may mga foreigner na gumagastos ng malaki para lang gumimik. At panghuli, kailangan na nating gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin to. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment mo naman sa baba. Secret door, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.